Mga Hukom Kapitulo 12. Si Ephraim ay nasakop. At ang mga lalaki ng Ephraim ay nagpipisan at nagdaan sa dakong Hilagan, at sinabi nila kay Jeph, bakit ka nagpatuloy na lumaban sa mga anak ni Aman, at hindi mo kami tinawag upang yumaong kasama mo? Susunugan ka namin pati ng iyong bahay. At sinabi ni Jeph sa kanila, ako at ang aking bayan ay totoong nakipaglaban sa mga anak ni Aman, at nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang kamay. At nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas ay aking inilagak ang aking buhay sa aking kamay, at ako'y nagdaan laban sa mga anak ni Aman, at sila'y ibinigay ng Panginoon sa aking kamay, bakit nga inahan ninyo ako sa araw na ito, upang makipaglaban sa akin? Nang magkagayo'y pinisan ni Jeph ang mga lalaki sa Galaad, at nakipaglaban sa Ephraim, at sinaktan ng mga lalaki ng Galaad ang Ephraim, sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga tanan sa Ephraim, kayong mga Galaadita, sa gitna ng Ephraim, at sa gitna ng Manases. At sinakop ng mga Galaadita ang mga tawiran sa Jordan sa dako ng mga Ephraimita, at nangyari, na pagka sinabi ng mga tanan sa Ephraim na, paraanin mo ako, ay sinasabi ng mga lalaki ng Galaad sa kanya, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihin, hindi. Ay sinabi nga nila sa kanya, sabihin mong Shiboleth, at sinasabi niya, Shiboleth, sapagkat hindi matumpak ang sabihing matuwid, kung magkagayo'y kanilang hinuhuli, at pinapatay sa mga tawiran ng Jordan, at nahulog ng panahong yaon sa Ephraim ay 42,000. At naghukom si Jeph sa Israel na 6 na taon, nang magkagayo'y namatay si Jeph na Galaadita, at inilibing sa isang bayan ng Galaad. Ang hukom Ibzan. At pagkamatay niya, si Ibzan na taga Bethlehem ang naghukom sa Israel. At siya'y nagkaanak ng 3 pang lalaki, at ang 3 pang anak na babae ay kanyang ipinadala sa ibang bayan, at 3 pang anak na babae ay kanyang ipinasok mula sa ibang bayan para sa kanyang mga anak na lalaki, at naghukom siya sa Israel na 7 taon. At si Ibzan ay namatay, at inilibing sa Bethlehem. Ang hukom Elon. At pagkamatay niya, si Elon na Zabulanita ang naghukom sa Israel, at naghukom siya sa Israel na 10 taon. At si Elon na Zabulanita ay namatay, at inilibing sa Aishalon sa lupain ng Zabulon. Si Abdon, ang hukom. At pagkamatay niya, si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ang naghukom sa Israel. At siya'y nagkaroon ng 4 na pang anak at 3 pang apo na sumasakay sa 7 pang asno, at siya'y naghukom sa Israel na 8 taon. At si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ay namatay, at inilibing sa Piraton sa lupain ng Ephraim, sa lupaing maburol ng mga Amalasita. Mga Hukom Kapitulo 13. Ang himala ng kapanganakan ni Samson. At ang mga anak ni Israel ay gumawa uli ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, at ibinigay ng Panginoon sila na 4 na pang taon sa kamay ng mga Filisteo. At may isang lalaki sa Sora sa angkan ng mga Danita, na ang pangal ay Manoah, at ang kanyang asawa ay Baog, at hindi nagkaanak. At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae, at nagsabi sa kanya, narito ngayon, ikaw ay Baog at hindi ka nagkakaanak, ngunit ikaw ay maglilihi at mangganganak ng isang lalaki. Ngayon ngay mag-ingat ka, isinasamo ko sa iyo, at huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Sapagkat, narito, ikaw ay maglilihi at mangganganak ng isang lalaki, at walang pangahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazaaryo sa Diyos, mula sa tiyan, at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayo'y ang babae yumaon at isinaysay sa kanyang asawa, na sinasabi, isang lalaki ng Diyos ay naparito sa akin, at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos, nakakilakilabot, at hindi ko natanong siya kung siya'y taga saan, ni kaya'y sinaysay niya sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, narito, ikaw ay maglilihi, at mangganganak ng isang lalaki, at ngayoy huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing man, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay, sapagkat ang bata'y magiging Nazaaryo sa Diyos mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nang magkagayo'y nanalangin si Manoah sa Panginoon, at sinabi niya, isinasamo ko sa iyo, O Panginoon, napabulaykan mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin, at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa bata na ipanganganak. At dininag ng Diyos ang tinig ni Manoah.
At nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya'y nakaupo sa bukid, ngunit si Manoah na kanyang asawa ay hindi niya kasama. At nagmadali ang babae, at tumakbo, at isinaysay sa kanyang asawa, at sinabi sa kanya, "Narito, ang lalaki ay napakita sa akin, yaong naparito sa akin ng ibang araw." At bumangon si Manoah, at sumunod sa kanyang asawa, at naparoon sa lalaki, at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito?" At kanyang sinabi, "Ako nga." At sinabi ni Manoah, "Mano naway mangyari ang iyong mga salita, ano ang ipagpapagawa sa bata, at paanong aming gagawin sa kanya?" At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Siya'y hindi makakakain ng anumang bagay na nanggagaling sa ubasan, ni uminom man lamang ng alak ni ng inuming nakalalasing, ni kumain man ng anumang maruming bagay, lahat ng iniutos ko sa kanya ay sundin niya." At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, "Isinasamo ko sa iyo na ikaw ay aming mapigil, upang may pagluto ka namin ng isang anak ng kambing." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Bagaman ako'y iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain, at kung ikaw ay maghahanda ng handog na susunugan, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon, sapagkat hindi naalaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon." At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, "Ano ang iyong pangalan, upang pangyayari ng iyong mga salita ay mabigyan ka namin ng karangalan?" At sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, "Bakit mo itinatanong ang aking pangalan, Danggang Kagilagilales?" Sa gayo'y kumuha si Manoah ng isang anak ng kambing pati ng handog na harina, at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato, at gumawa ng kamangha-mangha ang anghel, at minasdan ni Manoah at ng kanyang asawa. Sapagkat nangyari, nang umilanglang sa langit ang alab mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay napailanglang sa alab ng dambana, at minasdan ni Manoah at ng kanyang asawa, at sila'y nangapasubasog sa lupa. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah o sa kanyang asawa, nang magkagayo'y naalaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Walang pagsalang tayo'y mamamatay, sapagkat ating nakita ang Diyos." Ngunit sinabi ng asawa niya sa kanya, "Kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog at ang handog na harina sa ating kamay, ni ipinakita man sa atin ang lahat ng mga bagay na ito ni nasaysay man sa panahong ito, ang mga bagay na gaya nito." At nanganak ang babae ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Samson, at ang batay lumaki, at pinagpala ng Panginoon. At pinasimulang kinilos siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahan Eden, sa pagitan ng Sora at Estaol.